Mainit ang binitawang salita ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Dito pinalagan ang pagbabanta ng China. Matapos niyong iligay sa delikadong sitwasyon ang buhay ng aming mga sundalo, kayo pa ang may ganang magbanta. Tama naman, ang kakapal talaga ng mukha nila, men. Sila na nga yung winawater yung ano natin, di ba? Tapos tayo pa yung parang nag-aano sa kanila. Grabe, men. So ayun, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ayun, usapang WPS na naman tayo, ano? Mga pangyayari sa West Philippine Sea. For sure, tatayo na naman yung mga sungay nyo dito kasi sobrang init na ng mga nangyayari ngayon sa WPS, ano? So yan yung panonoodin natin mula kay Melvs Castle. Meron itong pamagat na Defense Chief, baka kayo ang bombahin namin. Gibo pumalag na sa pananakot ng China. Gera kung gera. Nako, sobrang tapang talaga nitong defense chief natin, ano. So sana nga kaya talaga natin yung China, ano, at alam ni Sir yung pinaggagawa niya kasi halimbawa ganyan, pero yun nga, dahil siguro nandyan na yung Amerika, kaya ito yung mga pinagsasasabi ni Sir, ano. So ano lang talaga natin, though nakakatakot naman talaga yung digmaan, pero tingnan natin kung ano yung mga plano nila or baka may plano sila. So tingnan natin, paulit-ulit. So Melv Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama yung manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So di na natin ito patatagalin pa, baka gawin pa ng China. So again, ang video ito ay may pamagat na Defense Chief, baka kayo bumayin namin, Gibo pumalag sa pananakot ng China. Gera kung gera. So like, comment, share, subscribe, start. Mainit ang binitawang salita ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Dito pinalagan ang pagbabanta ng China. Naku. Matapos niyong iligay sa delikadong sitwasyon ang buhay ng aming mga sundalo, kayo pa ang may ganang Ulit-ulit. Mainit ang binitawang salita ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Dito pinalagan ang pagbabanta ng China. Matapos niyong iligay sa delikadong sitwasyon ang buhay ng aming mga sundalo, kayo pa ang may ganang magbanta. Tama naman, ang kakapal talaga ng mukha nila, men. Sila na nga yung winawater yung ano natin, di ba? Tapos tayo pa yung parang nag-aano sa kanila. Grabe, men. Kapal na mukha nyo. Talaga. Dito pikon na pikon si Defense Secretary sa pinagsasabi ng bagong spokesperson ng China. Ayon kasi sa bagong tagapagsalita ng Foreign Ministry, mapangahas na pumasok ang Pilipinas sa teritoryong pagmamay-ari raw ng China. Pero papaanong pagmamay-ari nyo yan, ika ni Secretary Gibo? Halos katabi lang yan ng Palawan. Dito hinamon nga ng Defense Chief ang China na kung totoong pagmamay-ari nyo ang Ayungin Shoal, bakit hindi na lang natin idaan sa arbitral tribunal? Ay, sobrang ano din talaga, no? Yung arbitral tribunal na yan. Ewan ko, parang wala namang sense yung arbitral tribunal kasi hindi naman nirerespeto ng China. So parang wala lang din, di ba? Yan din yung isa sa nakakalungkot. Ewan ko, napapatanong talaga ako kung ano yung use ng tribunal na yan kung hindi man lang din makapag-implement or hindi man lang nila mapasunod yung China, di ba? My goodness, tuloy. Para malaman kung kanino talaga ang Ayungin Shoal. Talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Paniguradong aayawan to ng Chinese Foreign Ministry. Bakit? Kasi takot ang China ng malaman ng buong mundo ang katotohanang wala talaga silang karapatan sa West Philippine Sea. Purong kasinungaling. Actually, may nakita akong video, guys, na ang ano daw, napagkasunduan daw sa arbitral or ano nung nakaraan, anytime can go daw. So parang Philippines at China parang makaka-access daw sa lugar na iyan. So parang ang, 'di ba, inagrihan daw ng ano ng tribunal yung ano na hindi pwedeng i-grant yung 10 dash line ng China. Pero yun nga, ang parang isa sa naging ano daw doon ay tawag dyan, China at Philippines pwede daw mag-explore dyan. So parang ganun. Tuloy. lang ang pinagsasabi ng mga Chinese. Kayo lang ang naniniwala sa sarili nyong propaganda. Na naman ng buong mundo na illegal ang ginagawa ng China na pagkukup ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapanipaniwalang historical narrative. Tama. Ngayon, Ang problema din kasi sa China,
paano natin sila makukumbinsi or paano natin ano sa kanila na hindi nga ganyan, hindi nga ganyan, hindi nga ganyan, 'di ba? Ewan ko talaga guys kung ano pang option, 'di ba? Kasi 'yun, ika nga ni XPRRD na either 60-40 daw tayo diyan sa teritoryong 'yan or war. So, yan na lang yung option. So, kayo, anong pipiliin nyo doon? 60-40 or war? Tuloy. Comment kayo sa baba, guys. Sa salita naman na tayo ay naghahanap ng away, hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang. Pagbabanta pa ni Defense Secretary, akala nyo matatakot nyo kami sa gerang pinagsasabi nyo. Dito patuloy raw na makikipagmatigasan ang Pilipinas laban sa pambubuli ng China. Hiling ni Secretary Gibo sa mga Pilipino, magkaisa at huwag magpapatakot sa mga babalan ng mga Chinese. Problema, Paano tayo di matatakot sa babala ng Chinese? Nuclear yung dala nila eh. Capable sila to go war with Philippines. Sobrang manilang natin. So, ewan ko na lang talaga kung paano tayo. Though, meron naman yung US dyan pero ang kinakatakot ko lang kasi sa US men, baka, yun nga, yung based sa mga nababasa kong comment online na baka magaya lang tayo sa Ukraine ba na ina-assist lang nila, hindi talaga tinutulungan. Pero ewan ko lang talaga kung ano yung treaty ng Philippines at US, kung hanggang saan yan, parang supply lang ba ng mga armas or tao mismo ng mga Amerika or ang mga Amerikano mismo yung makikipagdigma din, mag-a-assist sa atin. Like sabay tayo ba, US at Philippines na aatake sa China. Pakiliwanag nga ako guys, comment down kayo sa baba kung ganun bang mangyayari sa treaty natin or same lang din sa Ukraine na parang ina-assist lang. Comment down sa baba guys. Pasensya na kung wala akong ganong alam kasi learning pa lang din ako eh. So, ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino at kung sino man. Natawa nga din ako sa Taiwan na gustong isakupin ng China kasi gusto niyang maging isa din ba pero yung Taiwan hindi pumayag eh. Ang gusto nating isama dyan, walang pakialam ang China na magsabi na sila lang ang pwede. Muling ipinamukha ni Defense Secretary Gibo sa China na walang bansa ang naniniwala sa inyo. Kung gugustuhin man ulit ng China ang makipag-usap sa Pilipinas, manigas kayo. Patuloy niyong isinusulong ang kapayapaan tapos kayo mismo ang nangaharas. Tama. Anong klaseng pag-uutak ang meron nga ang mga Chinese? Sila nga ang pumapasok dito sa teritoryo natin eh. Ano bang bottom line yon? Iyan na naman, yung bottom line na yan, walang bansa sa buong mundo, ni isa ang naniniwala dyan. Kung hindi, ito ang paggamit ng dahas upang takutin at payukuin ang Pilipinas sa kanilang ambisyon, kung ano man yun. So, yan ang reaksyon ko. Bakit kayo nananakot? Tapos, Galit na yung defense chief natin. Though, nakaka-relate ako sa galit ni Sarah kasi nakakapanggalaiti naman talaga, men. Alam niyo yung feeling na ganun. sabihin nyo, we want peace. Ano kaya ang isasagot ng China kay Defense Secretary Gibo Chodoro? For sure naman tatanggihan nilang iakyat to sa pinakamataas na korte dahil talagang nagsisinungaling lang ang mga Chinese. Kayo, anong masasabi nyo sa pagpalag ni Secretary Gibo laban sa spokesperson ng China? I-komento sa baba ang inyong Yun. So yun, mula kay Melvs Castle. So supportahan nyo yan guys. Original video link nasa description box below. Go show some love. Subscribe nyo si Mr. Melvs Castle. Sobrang updated niya sa mga nangyayari ngayon dyan sa West Philippine Sea. So kita nyo naman, tanong ni Melvs Castle dito, ano masasabi nyo doon kay Mr. Gibo Chodoro na yun, ginanon niya na pagsagot yung China na pabili ba kayo or isa kayo sa natakot kasi baka ma-trigger nga yung China? Comment down below. Pero yun, paalala ko sa inyo, bawal magmura or bawal gumamit ng bad words kung gusto nyo makita yung comment nyo dyan sa baba. So yun lang naman. Grabe yun, men. Sobrang men. Sobrang madiinan. Naggigil na rin kasi yung defense chief natin. Yun nga lang, ang isa talaga sa nakakalungkot. Problema na to doon Problema na to noon na yun nga, dinala natin to sa arbitral pero parang hindi nirespeto ng China. So, parang I think nothing makes sense pa rin doon sa sinabi ni
Sergio Bocchodoro na dalhin ulit sa arbitral kasi yun nga, hindi din naman sumusunod yung China eh. So, ewan ko, paano talaga to malulutas, men? Digmaan na lang ba? Or isusuko natin yung West Philippine Sea na yan? Yun lang talaga. I think yun na lang yung two options dyan. Two options na lang talaga. So, kayo, comment nga kayo sa baba guys kung ano yung option nyo. Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos, yun lang. Again, yung sa Amerika nga. Sana full force sila sa pagtulong sa atin. Ano, yung unlimited talaga ba? Hindi yung, oh, Philippines, ito yung mga gagamitin nyo, mga armas, okay? Tapos, anong pangka-counter natin sa mga nuclear ng China, di ba? Or mga missile sa China. Though meron din tayo mga pang-counter, pero ang tanong, sapat ba? Kaya ba nating makipag-anuhan sa China? Pwera na lang siguro kung Amerika mismo makikipagsabay sila sa atin, like a-attack yung Pilipinas at USA ng sabay dun sa China. Fights yun, may laban-laban tayo dun kasi Amerika yan man eh. Pero kapag tayo-tayo lang, aarmahan lang tayo, lugi pa rin tayo, I think. So yun lang naman guys. Again, kayo, your opinion below, comment, and then Melvs Caso, Filipino IC. So that's it, Filipino IC out.